Yan po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat, at narito naman po ako at muling magbabalik upang gawan ng video yung isa nating client na OFW rin na doon nakapangasawa sa isang lugar ng UAE, United Arab Emirates. Yan, dahil sa kadahilan ng paputol-putol yung signal ng aming conversation sa sa Messenger, ay naisipan niya na lang na gawan ko na lang siya ng video sa sa pagtatarot, kasi paputol-putol, at saka ipopost ko na lang ito sa YouTube. Yan, sa mga maganda din ito sa mga makakapanood at makaka-resonate na mga mensahe ng mga barahang ito. Yan na lang yung gusto ni ma'am na client natin at saka pasyente natin from UAE. Yan, nag-send na rin siya ng payment, pati sa sa pag-ritual, mga kapatid. Yan, nag-send na rin siya ng payment. Yan, kukuha na lang tayo ng baraha, magbubunot na lang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yan, 21 na baraha, mga kapatid. Gusto ko itong i-reading talaga si ma'am, dahil para talaga, para maliliwanagan siya sa mga mensahe na ito. Yan, tignan natin ma'am yung yung mensahe na aking mensahe ng mga baraha. Yan, unang-una, mga kapatid, yung mensahe ay galit. Yan, ang inyong partner dito, yan, sa mga makaka-resonate dito, mga kapatid, na bakit kayo ay nagkalabuan dito ng inyong mister, o di kaya yung inyong asawa, partner, o di kaya Mr. Mrs., o di kaya mga girlfriend, boyfriend na naghiwalay dito. Maaring ang nakikita ko dito sa inyong magpartner, kasi ang reading na ito ay involved ito sa kanilang relasyon, na sila ay dito, parang hindi sila nagkaunawaan. Yan, yung unang-una, mga kapatid, ay ang iyong partner dito, ma'am, o sa mga makaka-resonate dito, ay merong galit, o di kaya mayroong tampo sa inyo. Siguro nagkaroon kayo nito ng away, o di kaya may mga sumbatan, kaya namuo yung galit dito. Kaya siya siguro lumaylo, o di kaya nagpakalayo-layo muna sila, o siya, dahil masyado ng toxic ang inyong relasyon. Kaya hindi kayo dito nagkakaintindihan ng inyong partner na ito. Yan. Itong malas na ito ay lalabas din ito sa huli, mga kapatid. Parang yung ginawa nila sa'yo, yung galit na ginawa niya sa'yo, ay bandang huli ay siya dito ay
parang mamalasin siya sa buhay. Itong partner mo na ito. Yan. Na umalis sa iyo o hindi man lang nagpaalam, inalisan ka. Ito yung mangyayari sa kanya. Magkakaroon siya ng malas sa ginawa niya sa iyo. Parang babalikan siya dito ng kanyang karma. Sinira niya itong tiwala na ito. Yung tiwala na ibinigay mo sa kanya o sa partner mo, ay sinira niya yung tiwala mo dito. Kaya nagkaroon ng lamat ang inyong relasyon sa inyong dalawa. Yan. Meron ding involved na mga magkakaibigan dito. Isa rin ito sa mga kaibigan niya, barkada niya, ang sumasabotay sa inyo o nangingialam sa inyong relasyon dito. Parang sinusulsulan siya, binibrainwash siya, ay kaso ganito, iwanan mo na yan, wala ka namang mapapala dyan. Parang ganun mga kapatid, na involved dito yung mga kaibigan. Kaya sobrang brainwash niya siguro ng mga kaibigan about sa iyo. Nagkaroon siya ng galit, parang doon siya naniniwala sa kanyang mga kaibigan, kabarkada, katrabaho, o di kaya mga taong malapit sa kanya na mga kaibigan niya na sumisira sa inyong relasyon dito. Parang sinisiraan kayo para magkagalit, mag-away-away kayo. Itong mga kaibigan yung ang problema dito sa inyo, mag-partner sa inyong relasyon. Yan. May mga ganun talaga na mga tao na nangingialam sa may karelasyon na may karelasyon. Yan. Meron din ditong love spell. Tignan natin dito mamaya mga kapatid, baka ito ay mapagtagpi-tagpi din natin yung impormasyon na ito na sa baraha, sa mensahe na ito, gayuma. Merong involved dito. Yan, na love spell sa inyong magpartner. O di kaya siya ay na love spell ng ibang tao, yung kung sino sa makaka-resonate nito na nabiktima ng love spell dito. Ito paninira. Ito rin ang rin dito sa inyo. Yung mga kaibigan niya, isa rin ito na naninira sa inyong relasyon dito. Paninira, yung mga kaibigan niya yung gumagawa sa inyo ng issue para kayo ay pag-awayin hanggang sa isa sa inyo ang magalit. Ayan, galit. Yan, galit. Yan, mapapagtagpi-tagpi naman natin yan kung saan ito nagsimula yung love spell na ito o gayuma. Ibang lahi. Maaring yung gumayuma sa partner mo dito ay ibang lahi, o di kaya kauri niya, o di kaya Arabo man yan. Arabo rin ang nag love spell sa kanya dito sa iyong partner dito, sa mga makaka-resonate nito. Yan, kaya minsan ay nawawalan siya ng gana sa iyo, lagi na lang galit, lagi na lang naiinis. Gawa din ito sa love spell na ginawa sa kanya, tsaka itong mga kaibigan niya na naninira at nagbi-brainwash sa inyo para mas lalo kayong pag-awayin. Kasi yung mga ganyang tao, yung mga pinagsisira yung pamilya, pinag-aaway-away yung mga pamilya, yung mga naninira o nakikialam sa bawat pamilya, diyan nagsimula ang hindi pagkakasundo ng mga magpartner dahil sa mga paninira, sulsol, tulad ng mga kaibigan, katrabaho. Ay kung yung partner mo naman ay mahina rin yung utak at saka mahina rin yung pag-iintindi, ay masisira talaga ang inyong relasyon dito pag nagpadala sila sa ginagawa ng mga taong ito, yung mga kaibigan niya. Kasi yung mga tao sigurong ganito, siguro nakikitaan siguro nila na masaya kayo dati, maganda ang relasyon ninyo, masaya naman kayo, nakakapag-banding kayo. Siguro naiinggit itong mga to, siguro di sila masaya sa asawa nila. Lagi silang nag-aaway, lagi sila ditong parang nagkakasakitan, nagubulyawan, nagsisigawan. Kaya nakikitaan kasi kayo siguro dito na lagi kayong sweet, nagkakaroon kayo ng
magandang pagsasama, nakakapag-bonding kayo, nakakapamasyal kayo sa iba't ibang lugar, nakakapag-mall kayo, nakakanood kayo ng sine, ay may nakitaan ng mga kaibigan mo na maganda na at maayos ang inyong relasyon. Sige nga, pag-awayin natin to. Ayan oh, lumabas, kaibigan at paninira. Binibrainwash binibilog ang utak nitong partner mo dito sa mga makaka-resonate nito. At meron din siyang love spell o gayuma na ibang lahi yung gumawa sa kanya. Yan, yung mga may alam o pinapagawa o may mga nagtuturo sa mga taong ito. Yan. Tapat talaga siya dati sa iyo, mga kapatid, sa mga makaka-resonate ito, lalo na sa mensahe kay ma'am. Yan, na client natin. Tapat naman talaga yung partner mo dati sa iyo. Kaso nga lang, nasira itong pagkatapat niya sa iyo dahil sa love spell na ito, kaya nawalan siya ng gana sa iyo. Parang nawalan siya ng gana, tapos hindi na mainit ang dating yung pagmamahalan, kaya nanlamig ito, mga kapatid. Parang lagi kayong nag-aaway dito, parang umalis siya dito, parang nagpakalayo-layo muna siya. Kasi dahil dito sa love spell at yung mga naghalo-halo na yung problema at emosyon nitong partner mo, parang ginugulo siya ng mga kung ano mga sinasabi about sa ng mga kaibigan nito, at saka nadala pa ito sa spiritual, dala ng love spell, nagpakalayo-layo muna. Yan. Siya talaga yung ano mo dati, mga kapatid. Kung kasal kayo nito, ay siya naman talaga yung itinakda ng Panginoon sa inyo, o kayo talaga ang nakatalaga. Yan. Kaso nasira ito ng love spell. Sa isang iglap ay nasira ito ng love spell. Kaya nagkahiwalay kayo. Yan. Pero true love mo talaga ito. Yan, soulmate mo, o di kaya kinasal kayo nitong partner mo na to na nanlamig sa inyo o sumakabilang bahay yung taong ito. Siguro ito, mga kapatid, nagkatugma-tugma na yung mga mensahe ng baraha dito. Okasyon, itong okasyon na ito, dito sila nagkakilala ng babae niya sigurong ito, sa okasyon na yung dito sila nagkakilala na sa okasyon ng ibang lahi. Yan, ibang lahi. Yung client ko na ito, Pinoy, ay yung nagbiktima sa partner niya ay ibang lahi. Yan, tulad kunyari Arabo, Indonesian, o Amerika, yung mga American. Yan, ibang lahi. Yan, ito yung ginawa sa partner mo, love spell o gayuma. Yan, dito mauunawaan ninyo yan, mga kapatid, pag mabubuo itong ng barahan natin. Yan, tapat siya sa'yo dahil siya yung true love mo. Nasira lang talaga sa love spell na ito na ginawa ng mga love casters o di kaya manggagayuma. Yan yung mga taong gumagawa ng kaliwa. Pati yan yung mga taong mga hindi masaya sa kanilang buhay. Yan, na nanggagayuman na lang sila dahil sa kanilang intensyon o gusto. Kasi hindi ka naman gagayumahin ng isang tao siguro kung walang intensyon yan, walang gusto sa iyo. Makalimitan kasi, mga kapatid, maraming dahilan o sa kaya ginagayumang isang tao. Maaring physical na attraction. Yan, madumi pa yung kamay ko, pagpasensyahan nyo na. Physical na attraction, o di kaya obsession sa isang tao, o di kaya katawan yung habol niya. Maaring kayamanan, maaring talagang gusto niya lang talaga yung tao, kaya diyan nila ginagawa yung
pagbibiktima ng love spell. Sa okasyon ito, maaring siguro hinalo ito sa pagkain, kaya ako minsan sa mga okasyon ay hindi po talaga ako basta-basta yung kahit nagiinom ng alak ay tinitignan ko po talaga kung sino yung tatagay o di kaya kung sino yung at saka kung kakain man ako sa okasyon ay ako mismo yung nagsasandok ng mga pagkain o ulam na aking kakainin at dinadasalan ko yan. Dahil hindi natin alam yung mga tao kasi sa okasyon, hindi natin alam mga taga iba't ibang lugar. Yung mga taong yan, malay mo, may alam yan sa spiritual, may alam yan kung paano manlason, may alam yan kung paano biktimahin pa sa pamamagitan ng hangin. Yan. Talagang dadasalan mo bilang manggagamot, dadasalan mo yung pangkalas, lunas, wasak, at saka pangpawalan ng bisa kung ano mang ikinarga dyan sa iyong mga pagkain o inumin. Kalimitan kasi dyan kasi nabibiktima sa okasyon, sa bar, yung inaabot lang yung alak, yung pulutan, inaabot lang, din ninyo alam kung ano yung mga inilagay dyan o may mga ano, kaya dapat mag-ingat din tayo. Gamitin din natin yung ating utak, wag din tayo patanga-tanga. Kasi kung patanga-tanga tayo minsan, dyan tayo napapahamak. Yan. Kaya wag kayong magalit sa akin dahil ang mga mensaheng ito ay para din naman sa inyo. Ayaw ko rin naman na may mangyayaring masama sa inyo. Ayaw ko rin naman na mapapahamak kayo. Ayaw ko rin naman na mapapariwara kayo. Dahil sa mga ganyang bagay. Kaya nga, hanggat kaya pa lang o kung ano man yung lalabas sa baraha at kung ito man at makakaresonate kayo, may idea na kayo, may opinion, ay totoo pala ito, ganto, ganyan. Kasi hindi naman ako magsasalita, mga kapatid, kung puro kasinungalingan lamang yung ano ko. Kapal naman ng mukha ko na magbablog ng ganito kung puro kasinungalingan. Marami na akong basher sa aking YouTube, sa mga comment dyan kung hindi totoo yung aking mga mensahe. Yan. Hindi ako, mga kapatid, kung ano yung nakikita ko, kung ano yung mga nakalagay dyan, kung ano yung mga mensaheng dapat i-ano sa inyo, ay sinasabi ko po yung totoo. Bahala kayo kung masaktan kayo sa akin, bahala kayo kung hindi kayo maniwala, bahala kayo kung pagtatawanan ninyo ako. Ang importante, sinabi ko yung totoo. At least importante. Yung ano naman dyan, kahit papano ay nag-ano naman kayo ng payment sa akin. Yan, yun lang naman ang importante ay sinasabi ko yung totoo. Bahala kayo kung maniwala kayo o hindi. Nasa sa inyo yun. Ang sa akin, sinasabi ko yung katotohanan. Hindi ako yung taong gagamit pa ng kasinungalingan para mapaniwala lang o para ano, hindi. Totoo akong tao. Kung ano yung lumabas sa mensahe ng baraha, sinasabi ko. Masaktan man kayo o hindi, nasa sa inyo na yun. Yan. Ang importante, napayuhan ko kayo, na-advisean ko kayo. Nailayo ko man kayo kung ano man yung mga mangyayari sa inyo o sa hinaharap o kasalukuyan. Yun. Itong good news na ito, meron ditong good news, mga kapatid. Yan. Good news. Ano kaya ang good news na ito? Magkakatuluyan. Kayo naman talaga dito, mga kapatid, ang magkakatuluyan sa huli. Ito yung good news, magkakatuluyan ganito sa huli nitong partner mo. Yan. Siyempre, siguro, malakas pa siguro yung partner mo, o di kaya nakakapaglakad pa, o malakas pa yung katawan niya, o di kaya nagagawa niya pa yung gusto niya. Pero pag ito, mga kapatid, ay magkakasakit, kung ano man yung mangyari sa kanya, o isang araw, baka, siyempre, sisingilin din siya ng karma. Kunyari, ikaw ay niloko, o di kaya nagpaloko siya, o nabiktima man siya ng ganito, gayuma o love spell, ay may ano yan, lalong-lalo na sa pag-iwan sa inyo o sa pamilya mo, may karma yan na kaakibat pag yan ay pinagpatuloy nila. Maaring sila ay magkakasakit, magkakaroon ng karma, yung mga taong ito. Yan. Pero kayo pa rin magkakatuluyan, sa'yo pa rin uuwi itong taong ito. Sa'yo pa rin mag-uuwi kung may sakit na. Kung malubha na yung karamdaman, wala namang mag-aalaga niyan. Kundi ikaw lang dahil kasal kayo niyan. Hindi naman pwedeng paubaya mo yan dun sa naging ano niya, sa'yo talaga, ikaw talaga ang legal niya, di tatanggapin mo to, kayo pa rin magkakatuluyan ito. Kaso hindi niya lang kasi iniisip yung mali na ginawa sa iyo.
sa inyo ng mga anak mo dito na involved dito sa sitwasyon ninyo. Ayan, kasi wala din naman siguro siyang wala din naman siguro siyang pinagsisihan kasi nabiktima ito ng gayuma, itong partner mo dito. Yan. Okay, no? Kaya kayo naghiwalay kasi may hindi kayo pinagkakaunawaan nitong partner mo dito. Naghiwalay kayo, lahat ng sumbatan, lahat ng mga masasakit na salita, lahat ng kung ano-anong mga hindi na kayo nagkakahanda intindihan o hindi na kayo nagkanda-ugaga, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan dito. Kaya naghiwalay kayo dito. O di kaya siguro nagpakalayo-layo lang muna, nagpalamig lang ng kanyang pero pag nahimasmasan ito, uuwi ito sa inyo. Uuwi ito kasi yung partner mo na to ay kasado kayo, uuwi at uuwi ito. Yan. Lahat ng mga mensahe ng tarot reader o ng mga baraha sa inyo ay magkakatotoo ito. Magkakatotoo. Balang araw. Ito. Magkakatotoo itong mensahe. Kaya nga, involved din dito yung panluloko. Panluloko sa inyo. Niloko kayo ng pamilya mo, hindi kayo pinanindigan, hindi kayo pinalagahan, hindi kayo sinustintuhan. May karma itong kaakibat, mga kapatid. Maaring kakarmahin ito, magkakaroon ito ng malubhang karamdaman sa huli at uuwi ito sa inyo. Yan kasi, minsan kasi mga kapatid, kaya sila nagluloko, yung mga taong yan, kaya sila nagluloko, gawa nga nung hindi nila alam yung mga bad karma and good karma na mangyayari. Maring hindi man sa kanila tatama, ang sisingilin niya yung mga anak niyan, yung mga kaapu-apuhan, hanggang sa 7 saling lahi. Good karma yan at bad karma. Yan yung mangyayari dyan. Kapag niloko mo yung pamilya mo, yan din ang mangyayari sa mga anak mo. Yan din ang mangyayari sa mga kaapu-apuhan mo pag yan ay pinagpatuloy mo yung mga pambababae, panlalaki. Parang ganun, mga kapatid. Tsaka walang maidudulot yan, mga kapatid. Mas lalong naapektuhan yung mga anak ninyo dito pag ganito yung pinagagawa ninyo. Yan. God's plan. Isa rin ito siguro na plano din siguro ng Panginoon na parang rin na mabiktima siya ng gayuma para subukin ang inyong tatag, paniniwala o pagsubok. Parang binigyan kayo ng pagsubok ng ating Panginoon kung saan kayo katatag. Kasi kahit sa pananampalataya, kahit nawawalan na kayo ng pag-asa, parang binigyan kayo ng pagsubok dito ng ating Panginoon. Kaya minsan nawawalan ka na ng pag-asa na hindi mababalik. Hindi, darating ang araw babalik ito sa'yo. Hindi pwedeng hindi. Kasi kasado kayo nito kung kasal man. Isa rin pala yung nanggayuma din sa kanya ay single mom din. Single mom, siguro ang inyong asawa dito ay may stable na trabaho, may maayos na sweldo, malaki ang sahod. Kaya siguro biniktiman niya ito para may mahingi rin para kumbaga pagkapirahan itong partner ninyo. Hingian ng pera, hingian ng sustento. Parang ganun ang ginawa sa partner mo dito. Kayo talaga ang soulmate dito at saka soulmate at saka true love. Kayo talaga dito sa huli, mga kapatid. Ma'am, uuwi ito sa inyo, itong partner mo na to. Yan, soulmate. Ayan. Para makita ninyo. Yan. Kayo pa rin ang dito, magkakaroon ng magandang pamilya sa huli, mga kapatid. Siguro pagsubok lang ito sa iyo ng ating Panginoon kung
gaano ka katatag sa pananampalataya mo sa Kanya. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Habang buhay, may pag-asa tayo. Pag susuko ka, talo ka pag ganyan. Yan yung mga mensahe. At ito yung last. Stop. Ayan. Titigil na itong pangbababae ng asawa mo kung magkakasakit siya ng malubha dito. Magkakasakit ito. Siguro sa ngayon ay may sakit na ito na nararamdaman, pero hindi niya lang pinapahalata sa inyo. Dahil siguro, takot rin siguro ito na masumbatan, na sasabihin nyo sa kanya na, yan, karma mo na yan. Kasi yan pinagagawa nyo sa amin ng mga anak mo. Kasi iniwan mo kami. Kaya ka nagkakaganyan. Parang natatakot din siya na masumbatan nyo siya. Pero titigil ito pag lumala na yung sakit at sa'yo ito uuwi, kayo magkakatuluyan pa rin ito. Nadala lang ito sa love spell o di kaya sa tukso, sa paninira ng mga kaibigan niya, katrabaho niya, o di kaya mga malalapit sa buhay niya, mga malalapit sa kanya. Yan lang ang mga mensahe ng barahang ito. Yan ma'am, naway maunawaan mo yung lahat ng mensahe na ito, na ginawan ko talaga ng vlog kasi putol-putol yung signal natin. At sa mga makakapanood nito at kung makaka-resonate nito, ay mag-comment lamang po kayo at mag-subscribe sa mga bago kong subscribers. Ay pakihit na rin yung notification bell para mas lalo pong updated kayo sa aking mga video, sa aking mga vlog na ganito. Ayan po mga kapatid, at hanggang dito na lang at God bless us all. Ingat po tayo palagi.